Celebox. Si Karina Martinez, 28 years old, laging nakasuot ng magkaibang sapatos. Akala ng lahat, isa lang siyang simpleng empleyado na walang fashion sense. Pinili niyang maging low profile para matutunan ang negosyo sa paraan ng mga ordinaryong empleyado. Salamat, dahil kahit pinagtawanan pa rin ako ng iba, ikaw yung patunay na hindi ako nakakahiyang mahalin at kasama. Sa kabilang dako, si Mateo de la Peña, 29 years old, ang CEO ng isa sa pinakamatagumpay na tech company sa bansa, kilala bilang matalino, gwapo at suplado sa media. Pero may isa lang siyang kahinaan, si Karina. Lason para sa puso ko, dahil kahit anong kain ko, ikaw pa rin ang laman ng isip ko eh. Magkaibang mundo, magkaibang ugali, pero iisa ang direksyon ng tadhana. Sa pagitan ng intriga at identity reveal, paano kung ang babaeng tinawanan noon ay siya palang tagapagmana ng buong kumpanya? At paano kung ang CEO na kinatatakutan ng marami ay lumuhod sa harap ng babaeng minamaliit ng lahat? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Sa malaking opisina sa Makati ay alas 8:30 ng umaga ay nagmamadaling pumunta ang mga empleyado sa kani-kanilang desk. Hawak ang kani-kanilang kape. May ilan pang may pastry sa bibig. Mahigpit ang amoy ng bagong linis na sahig at mamahaling perfume. Sa gitna ng rutinaryong umagang yun, may isang kakaibang presensya ang pumasok. Tahimik na naglalakad si Karina Martinez sa Martinez Holdings. Suot niya ang simpleng cream-colored blouse, faded navy blue skirt at higit sa lahat, magkaibang sapatos. Isang high-cut na may gasgas sa talampakan ang nasa kanan. At isang leather slip-on na kupas ang tahi sa kaliwa. Sa unang tingin, para siyang walang pambili ng matinong sapatos. Isa siyang nerd sa kumpanyang yun. Sa edad na 26 ay hindi man lang siya marunong mag-ayos ng itsura. Kaya pagpasok pa lang niya, ay napapalingon ang mga empleyado. Ay grabe, nakita mo yung sapatos? Bulong ni Trina, isa sa mga sekretarya sa HR. Baka napagkamalan niyang Monday pa rin. Tingnan mo, hindi match. Sagot naman ni Lori, habang patagong kinukuhanan ng litrato si Karina, gamit ang cellphone para isend sa group chat ng department nila. Nagpatuloy si Karina sa paglalakad. Diretso lang ang tingin niya at hindi pinansin ang mga to. May bahid ng kumpiyansa sa kanyang bawat hakbang. Parang hindi niya alintana ang lahat ng mapanuring mata sa paligid niya. Excuse me, ma'am. Tawag ng isang janitor. Sabay turo sa nalaglag niyang ID. Pinulot ito ni Karina. Halos nabura na ang pangalan at tila pinalitan pa gamit ang pentel pen. C. Martinez, Junior Analyst, Research Department. Thank you po, kuya. Nakangiting sagot niya. Walang anuman, ma'am. Sagot ng janitor sabay ngiti rin. Sa elevator habang sakay si Karina kasamang 4 pang empleyado, hindi mapigilang mapuno ng katahimikan. May 2 babae na hindi tumitigil sa bulungan habang sinusulyapan siya. Mukhang yung sapatos niya galing sa ukay, sabi ng isa habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Or baka, cosplay niya yung kahirapan? Sabay tawa ng kaibigan nito. Hindi kumibo si Karina. Sa halip, pinindot niya ang floor 18 kung saan ang research department. Isa sa mga babaeng nambubulong, pinindot ang floor 20 kung saan naman ang executive offices. Pagbukas ng pinto sa 18th floor, maaliwalas ang tanawin. Open plan, minimalist na disenyo, mga gray at white na mesa. Tahimik ang mga empleyado sa cubicles. Pero halatang ramdam ang tensyon sa paligid. May ilan pang nakatingin sa kanya nang pumwesto siya sa kanyang maliit na desk sa dulong bahagi. Habang inaayos ni Karina ang kanyang laptop, may dumaang lalaki. Si Jeric, ang team lead ng research. Miss, sorry, ikaw ba yung...
Bago sa team ko? Yes po, Karina. Junior analyst. Medyo napakunot ang noo ni Jeric bago niya tinanggap ang kamay ni Karina. Okay. Hindi ka ba na-orient ni Ma'am Jessa? Hindi pa po eh. Ngayon pa lang po ako magsisimula talaga. Well, good luck sa team natin. Maraming deliverables today. Hindi usong trial period dito. Sabay irap at lakad palayo. Doon niya napagtantong may dugong green pala ito. Pusong babae. Tahimik lang si Karina. Sa kabila ng mga salita at tingin ng mga tao doon, hindi nagbago ang kanyang muka. Maaliwalas, kalmado, at may bahagyang ngiti na para bang may alam siyang hindi alam ng iba. Makalipas ang ilang oras, sa isang boardroom, sa ikapitong palapag, may paparating na bisita. Nagbukas ang elevator. Lahat ng tao sa lobby ay napalingon. Tall, commanding presence, neatly combed hair, perfectly fitted charcoal gray suit. Si Mateo de la Peña, CEO ng TechCore Solutions at isa sa mga pinakamahalagang partners ng Martinez Holdings, ay dumiretso sa front desk. Good morning. Bati nito sa receptionist. May meeting kami ni Samuel, pero dadaan muna ako sa research department. Yes, Sir Mateo. Diretso lang po. Dala ang isang Starbucks cup at brown bag. Tinungo ni Mateo ang 18th floor. Tila nahinto ang mundo ng buong department nang pumasok si Mateo. Ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa bawat hakbang ng kilalang CEO. Hindi ito ang unang beses na pumunta to. Ngunit ngayon ay may dala itong pagkain at may malinaw na direksyon. Papunta kay Karina. Lumapit ito sa desk ni Karina. Ngiting-ngiti pa. You're not answering your messages. Sabi niya, sabay abot ng kape at bagel. So I figured I'd ambush you here. Napatingin si Karina. Medyo nagulat pa nang makita ang binata. Mateo, bakit ka nandito? Mahinang tanong niya nang makita ang mga empleyadong nakatingin sa kanila. May meeting kami ng kuya mo. Nalaman ko din kasing dito ka na nagtatrabaho eh. Gusto lang kitang kamustahin. Napansin ng buong team ang bulungan ng dalawa. Tumigil sa pagpindot ng keyboards. May ilang kunwaring nag-aayos ng files. Si Jeric, na dati ay nakasimangot kay Karina. Ngayon parang nabilaukan ng tubig. Kape? Alok ni Mateo. Inabot pa ito mismo kay Karina. Kinuha ito ng dalaga, nahihiyang umiti. Thank you. Hindi mo na kailangang abalahin sarili mo. Gusto ko to eh. Ikaw ang unang tao na tinanong ko ng direksyon sa gala noon. Tapos, iniwan mo ko after 5 seconds. Napahiya tuloy ako sa kuya mo. That's because you were asking where the restroom was. Tapos wala ka palang balak mag-CR. Kung hindi pa sinabi ni kuya eh. Gusto lang kitang makausap. Bumilis ang bulungan sa paligid. Si Mateo? Kay Karina? Imposible. Baka naman childhood friend. Hindi, baka classmate sila dati. Imposible magustuhan siya ni Sir Mateo. Napailing na lang si Karina at tinaboy na si Mateo dahil talagang lahat ng mata ay nasa kanila. Kaya ayaw niyang replyan ang binata. Sobrang kulit nito. Talagang hindi siya tinitigilan dahil alam din nitong suportado ito ng kuya at magulang niya. Pagkaalis ni Mateo ay muling nanumbalik ang ingay sa departamento. Ngunit ngayon, iba na ang usapan. May halong inggit, pagtataka at kaba. Siya ang topic ng lahat. Sila ni Mateo. Parang close sila. Kay Karina yan talaga? Nang nasa elevator niya si Mateo, ay may kumalat ng screenshot ng CCTV capture sa GC ng department. Si Karina at si Mateo. Nahawak ang kapeng binigay nito sa dalaga. Samantala, sa kanyang desk, pinatong ni Karina ang brown paper bag sa gilid ng keyboard. Binuksan niya ito at may sticky note sa loob. For the girl who wears the story on her feet. M. Pag-uwi niya ng bahay, ay agad na pinuntahan ni Karina ang kuya nito sa office nito doon. Hindi na siya kumatok at binuksan na lang bigla ang pinto. Kuya naman, bakit mo naman sinabi kay Mateo na doon ako nagtatrabaho? Alam mo ba kung gaano kakulit niyang kaibigan mo? I'm trying to do my low profile image.
Paano kung hukayin ng mga tao doon ang background ko? Walang hingahan na sabi niya na siyang kinagulat ng kuya niya. Napahawak ito sa dibdib, saka siya pinandilatan. Gia Karina Martinez, papatayin mo ba akong bata ka? Kumatok ka bago pumasok. At ano na naman yung suot mo? Don't tell me, yan ang sinuot mo papasok sa kumpanya. Asik ng kuya Samuel niya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, saka ito napasapo sa noo na para bang biglang sumakit yun. Pinaikutan niya ng mata ang kuya niya. Low profile nga kuya. Gulat na gulat yan. Parang hindi ka naman sanay ah. Saka, huwag mong ibahin ang usapan. Bakit mo sinabi sa kanya? Napangiwi si Samuel at bahagyang sumulyap sa likuran. Bumuntong hininga pa ito nang may magsalita. Ganyan mo ba ako kaayaw na makita ko, Karina? Oo, ayaw kitang... Hindi na natapos ni Karina ang sasabihin nang mahimiga ng boses na yon. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita si Mateo sa pinto ng banyo, nakasandal at nakasimangot sa kanya. Bakit nandito ka na naman? Sinapon nito ang dibdib na para bang nasaktan sa sinabi niya. Inabot pa ang kamay sa kuya Samuel niya. Bro, your sister is hurting me. Don't worry bro, I got you. Bagsak ang balikat ni Karina nang tignan ang dalawa. Naiiling na tinalikuran niya ang mga ito. Ganito kabaliw ang dalaga kapag magkasama. Karina, come back here! Sigaw ng kuya niya. Minsan, napapatanong na lang siya kung talaga bang kuya niya ito. Kamping-kampi talaga ito kay Mateo. Pero ayaw naman itong binubuli siya ng iba. Gusto ng kuya niya na ito lang ang dapat umaway sa kanya. Ganun siya kamahal nito. Minsan, mas mahal pa nga nito si Mateo. Sumimangot siya at umirap sa hangin. Pagkatapos ng nakakainis at nakakagulat na eksena sa kumpanya kanina, ay dumiretso si Karina sa kwarto niya sa ikalawang palapag ng bahay nila. Hinubad niya agad ang skirt na tila ginawang topic ng buong research department. Nagbuntong hininga siya habang binubuksan ang cabinet. Low profile, Karina. Low profile. Pero ano nangyari? Ikaw na nga yung pinaka-low profile. Ikaw pa yung nag-viral kanina. Napaupo siya sa kama, hinagis ang isang unan sa sahig at sandaling tinakpan ng mukha ng dalawang kamay. Lahat ng plano niya na mamuhay bilang simpleng empleyado ay parang pinasabog ni Mateo sa isang iglap. Maliban sa gusto niyang mamuhay bilang isang simpleng empleyado, ay pinili niya maging ganito upang matutunan ang operasyon ng kumpanya mula sa ibaba. Sa kanya ipinamana ang kumpanyang iyon ng ama dahil ang kuya niya ay may sariling kumpanya. Ngayon na nagpapahinga muna ang daddy niya, ay pansamantala muna na si Samuel ang namamahala. Pumili siya ng bagong damit, plain white shirt at gray sweatpants. Simula pa lang ng gabi, pero para na siyang pagod na pagod. Gusto lang niyang magkulong buong weekend at magbasa ng nobela habang kumakain ng pansit canton. Tahimik, walang Mateo, walang empleyadong bully. Pero paglabas niya ng kwarto, ang tagal mo naman. Akala ko, nasnatch ka na ng mga multo dyan sa kwarto mo eh. Halos mapasigaw si Karina sa gulat nang bumungad pagbukas niya ng pinto ay ang mukha ni Mateo. Mateo? Ano ginagawa mo dito sa hallway? Naghihintay sa'yo. May utang kang sagot sa akin. Hindi pa tayo tapos kanina. Tapos na yun. Nakakahiya na nga yung ginawa mo sa opisina. Yung pagdala ng kape? That's called affection. Hindi kahihiyan. Affection may foot. Affliction ang tawag dyan. Mateo, seriously, umalis ka na nga, please. Pero imbis na umalis, sumunod pa lalo si Mateo pababa ng hagdan. Napailing si Karina, tinakpan ng muka at halos tumakbo pababa at dumiretso sa kusina. Sa kusina ay naroon na ang mga magulang niya, si Tito Raul at Tita Mila na abala sa pag-aayos ng hapunan. Kumalat ang bango ng adobo at sinigang sa buong bahay. Karina anak, nandito na pala si Mateo. Akala ko aalis na siya kanina. Of course, nandito pa rin yan para guluhin ako. Ma, sinabi ko na kay Mateo na umalis na siya. Hindi siya marunong sumunod. Sumbong niya at naupo sa dining table. Anak, hayaan mo na. Mabuting lalaki si Mateo. Bihira na lang yung ganyan ngayon. Hindi ba't siya rin yung tumulong sa kuya mo noong nagka-problema yung logistics nila sa Batangas?
Ngumiti si Mateo, lumapit pa kay Raul at Mila. Sabay ngiti kay Mila at salon ng plato para tumulong maghain. Tita, tito, ako na po dito. Gusto ko pong magpasalamat kasi pinayagan niyo mag-overnight si Karina sa training. Training? Sa opisina yon, hindi field trip. At bakit parang ikaw pa yung nagpaalam para sa akin? Mateo, huwag mo masyadong ginugulo ang anak ko ha. Tahimik yan, pero malakas mang batok. Hey tita, sanay na po ako. Sa totoo lang, mas okay pa nga pong binabatok-batukan ako kaysa deadmahin. Napapikit si Karina, parang gusto na lang niyang matunaw sa kahihiyan. Wala siyang laban sa kombinasyon ng charm ni Mateo at pagka-fanboy ng buong pamilya niya sa binata. Pag-upo nila sa pagkainan, katapat niya si Mateo na para bang batang sabik sa sinigang. Nang lagyan ito ni Mila ng extra rice, bigla itong ngumiti kay Karina. Favorite mo pa rin ba yung sabaw lang? Walang gulay? Ganyan ka pa rin dati. Tinataboy mo yung kangkong at labanos. Hindi mo kailangang i-announce yun. Wala sa menu ang memory lane. Ay, ang cute niyong dalawa. Parang dati lang, no? Mateo, naalala mo ba yung field day nila? Ikaw yung kaisa-isang sumama kay Karina sa egg relay kasi wala siyang kapartner. Kumunot ang noo ni Karina sa mga pinag-uusapan nila. Field day, high school, or elementary day ata yun. Paanong sumama si Mateo? Matagal na ba silang magkakilala? Bakit wala man lang siyang maalala? Oo nga po Tapos nahulog yung itlog kasi pinaglaruan niya. Sabi niya, itlog lang yan, hindi ko ikamamatay. Ganun siya katapang tita. Kaya nga botong-boto kami sa iyo, Mateo. Ikaw lang ang consistent sa pagbisita rito kahit wala na yung closeness niyo. Iba ka sa ibang lalaki. Okay, that's it, Mommy and Daddy. Please, stop shipping me with your favorite CEO boy next door. Uy, wow. Favorite daw ako. You heard that, tita? Totoo naman Ikaw ang gusto namin para sa anak namin. Mom! Anak, hindi mo na kailangang magpanggap. Kitang-kita sa CCTV footage nang umiti ka nang inabutan ka niya ng kape. Dad, ano ba? Seryoso? Kahit dito sa bahay may surveillance? So, umamin ka na ngang umiti ka. Sa kape yun, hindi dahil sa'yo. Ouch, sakit mo talaga magmahal. Habang kumakain, hindi tumigil si Mateo sa pagkwento mula sa mga kwentong kabataan nila. Hanggang sa mga kahihiyang moments ni Karina sa school na tila photographic memory ng binata. Lahat ng tao sa lamesa ay tawa ng tawa, maliban kay Karina na pilit nilalabanan ang galit at inis. Lahat din kasi ng sinasabi ni Mateo ay hindi niya maalala. Lahat ng memorya noong bata siya ay hindi niya maalala. Sabi ng mommy niya, epekto raw yun ng matinding trauma o isang uri ng dissociative amnesia. Normal din naman yun sa atin na hindi maalala ang childhood memory natin. Mateo, ilang taon ka na nga ba ngayon? 30? 29 po, tito. Pero huwag kayong mag-alala. Ready na po ako mag-settle down kung kailangan. Tumingala si Karina, malapit nang mawala ng pasensya. Lord, pakiusog yung ulap. Paulanin niyo ako ng pasensya. Kung sa'yo lang din siya mag-settle down, anak, ayos lang sa amin. Hindi po ako subdivision. Huwag po akong pag-settle downan. Ikaw nga tong prime location Kumindat pa sa kanya si Mateo. Nagtawanan ang lahat. Si Karina, kahit nakasimangot, hindi na maitago ang pamumula ng pisngi. Bahagya siyang napatigil habang sinusubo ang kanin. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta na si Mateo na siya na ang maghuhugas ng pinggan kahit may maid naman sila. Sa kusina, habang abalang nagsasabon si Mateo, ay pinuntahan siya ni Karina. Nakatayo siya sa tabi ng ref, nakaakbay ang braso sa door handle nito. Mateo. Ano ba talagang gusto mo? Gusto kitang makilala ulit. Yung totoo, hindi yung tagong Karina sa likod ng magkaibang sapatos at blouse na panglola. Gusto kong makita yung babae na dati kong pinagtatanggol kahit binubuli siya kasi mahina. Gusto ko malaman kung nandun pa rin yun. People change, Mateo. At lahat ng mga pinagsasabi mo, wala akong maalala na. Bata pa nga siguro ako nang makilala ka pero wala akong maalala talaga. Para sa akin ang unang pagkikita natin ay yung sa gala night. Kaya ang sinasabi mong dating Karina, hindi na mababalik yon. Di tignan natin kung may matira. At kung wala na, di
Makikilala ko yung bago. Okay lang din yun. Natahimik si Karina. Ganito pala kakulit ang lalaking to. Napapatanong tuloy siya kung bakit hindi niya ito maalala, kahit ang mukha nito, kung ang dami naman pala nilang pinagsamahan. Hindi ako nagmamadali. Hindi ako showbiz at ayoko masaktan. Hindi rin ako nagmamadali, pero sigurado akong hindi kita sasaktan. Lumabas si Karina ng kusina na walang sinasabi. Pero may ngiti na sa kanyang labi na kahit siya ay hindi niya mapigilan. Araw-araw walang palya, para bang may memo ang kalendaryo ni Mateo na nagsasabing guluhin si Karina, 7 a.m. onwards. At walang pake si Mateo kahit may trabaho siya. Mas mahalaga ang misyon nitong guluhin ang babaeng ubod ng sungit sa kanya. Pagkabukas ni Karina ng gate ng bahay nila, naroon na si Mateo na nakaupo sa step ng front porch. May dalang termos at isang tuwalya sa leeg. Mateo, hindi kita pinapaligo rito. Wala ka bang banyo sa bahay mo? Hindi rin naman ako naliligo eh. Dito lang ako nagpapahinga after jogging. Sabay lagok nito ng tubig at kumaway sa naglalakad na kapitbahay. Sino ba yung kinawayan mo? Wala. Baka relative mo. Pareho kayong nakapajama eh. Alis! Binaksak niya ang gate, pero bago pa ito tuluyang sumara, sumingit si Mateo at kumaway pa ulit. By the way, dala ko yung papers na iniwan mo sa opisina. Pwede ko bang iwan sa desk mo? O ihatid mo ko? Sa basura mo na lang ihulog. Doon na rin kita ihahabol. Masungit na saad niya. Pagkababa ni Karina ng taxi, isang red convertible ang bumusina. Hindi siya nagpahatid sa driver nila dahil low profile nga ang atake niya. Need a ride, ma'am? Oo, papuntang impyerno. Gusto mo? Sabay tayo. May VIP lane daw doon. Saad nito na kumindat pa sa kanya. Bakit ka ba nandito? Gusto kitang ihatid. Daily service. May point systems. Every 10 rides, may free kape. Wow! Hindi ako interesado sa promo mo. Pero interesado ako sa'yo. Bahagyang natigilan si Karina. Bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi niya ito pinansin pa. Naku! Next time, magdala ka na rin ng payong. Ipapabless kita ng holy water. Nang sumunod na araw naman ay nasa pantry si Karina. Habang kumukuha ng instant noodle si Karina, biglang sumulpot si Mateo sa likod niya na may hawak na bento box. Pwede ko bang i-trade tong gourmet lunch ko for your noodles? Hindi pwede, masarap to. Yung sayo, amoy pa lang lason na. Lason para sa puso ko. Dahil kahit anong kain ko, ikaw pa rin ang laman ng isip ko eh. Bahagyang tinuro pa siya nito hanggang sa sinundot ang pisngi niya. Tinignan niya ito ng matalim at bumunot ng tinidor na para bang sandata. Lumayo ka kung ayaw mong matuklap yung kilay mo. Sige, basta't tutukan mo rin ang puso ko kapag nandyan ka na. Napatampal sa noo si Karina. Yun ang laging routine ni Karina. Nasasanay na nga siya sa presensya nito. Habang naglalakad si Karina pauwi, ay biglang may sumunod sa kanya. Hawak ang malaking payong kahit walang ulan. Mateo, anong drama na naman to? Walang ulan. Wala ngang ulan, pero baka maulan na ng feelings ko para sa'yo. Ayoko basain. Mabaho ang feelings mo. Hindi mabaho, babango. Amoy imported devotion. Pwede bang itigil mo na to? Hindi ito rom-com, Mateo. Bakit hindi? May malaki drama ka namang vibes eh. Ako na lang ang leading man. Please. Ang dami mong time. Wala ka bang board meeting o kahit fire drill man lang sa kumpanya mo? Meron, pero mas priority kita. Fire drill, lahat ng alarm sa puso ko naka-activate na kapag hindi kita nakita buong araw. Pag-upo ni Karina sa hapag, naroon na naman si Mateo na nakaupo sa tabi ng tatay niya. Nakikipagkwentuhan na parang anak ng bahay nila. Mateo, bakit ka na naman nandito? Hanggang tenga ang ngiti nito habang nagsasandok ng kanin. Hindi ako nandito. Inaako ko na pong anak ng bahay na to. May certificate na ako kay tito. Anak, hayaan mo na. Mabait naman si Mateo. At least, may nagkukwento sa akin ng stock market habang kumakain. At nagdala pa siya ng leche flan. Favorite mo yon, di ba? Favorite ko po yun noon. Hindi na ngayon. Pwede bang huwag kayong tumanggap ng suhol? Inuuto lang kayo ng lalaking yan eh.
Hindi suhol. Offering ng isang loyal admirer. Hinarap ni Mateo ang mami ni Karina. Tita, may tissue po kayo. Madulas ata ang puso ko sa harap ni Karina pero bato ang puso niya para sa akin. Baka gusto mong padulasin ko na rin yung panga mo sa sahig. Pwede rin, basta't ikaw ang hugas pagkatapos. Dumating mula sa likod ang Kuya Samuel niya. Uy, dinner with future in-laws? Ang aga mo namang humabol sa Pasko, bro. Kuya, wag kang sumali. Paalisin mo na lang kaya tong kaibigan mo. Tumingin si Mateo kay Samuel habang nagtatagay ng sabaw. Advance lang ako mag-isip. Mahirap na. Baka maunahan pa ako ng ibang lalaki. At least ako, consistent. Consistent kang istorbohin ako. Consistent din ako magmahal. Ganun yun, di ba tito? Oo naman. Basta kayang panindigan, Mateo. Baka takbuhan ka nitong anak kong daig pa ang lalaki. Kayang-kaya po tito. Sa dami ng paandar kong buong linggo, parang thesis na ang effort ko kay Karina. Kailangan na lang ng approval ng advisor. Nagpakyut si Mateo kay Karina. Karina, advisor ka. Approve mo na ako, please. Tumayo siya at naglakad papalayo. Hindi kita advisor. At lalong, hindi kita student. Kung may grade ka, 0 ka. Sumunod sa kanya si Mateo, dala ang leche flan nito. 0? Pwede na rin, at least, malapit sa puso mo dahil heart shape ang 0. Napailing na lang si Karina pero makikita ang pagsilay ng ngiti sa labi niya. Nang magsabado ay kailangang pumunta ni Karina sa store. Walang kamalay-malay si Karina na susundan pa rin siya ni Mateo habang may kausap siya sa paint section. Biglang lumitaw si Mateo na may bitbit na bucket ng pintura at isang roller brush. Anong kulay ng mood mo today? Ako kasi, feeling pastel blue. Nagsisimula na naman to. Sana lang humaba pa ang pasensya niya dahil konti na lang talaga ay sasabog na si Karina. Alis, hindi to art class. Hindi nga, pero gusto ko sanang kulayan ng mundo mo eh. Medyo maputla kasi lately. Baka kailangan ng shades. Mateo, kung hindi ka bibili, umalis ka dahil nakakastorbo ka. O kaya, buhatin mo na lang to oh. Tinaas niya ang paper bag na hawak. Pwede naman kitang tulungan eh. O kaya, ikaw na lang ang bibilhin ko. Mahal nga lang yata ang forever ngayon. Nang magsimba siya, ay naroon na naman ito, nakabuntot sa kanya. Tahimik si Karina habang nakaupo. Nang tumingin siya sa kanan, naroon si Mateo, nakaputing polo, nakaayos at may hawak na rosaryo. Seryoso ka? Pati sa simbahan sinundan mo ko? Of course, dito kasi ako nagdadasal na sana, pag uwi mo, maramdaman mong mahal kita. Baka mas mainam kung ang dasal mo, huwag na kitang makita bukas. Hindi ko kayang dasalin yan. Blasphemy sa puso ko. Kaya nang matapos ang pagsamba, ay mabilis siyang umalis nang hindi ito hinihintay. Humugot siya ng malalim na hininga. Habang naglalakad, ay napaisip siya. Pambihira, ang kulit, ang lakas ng loob. Pero bakit parang kapag hindi siya dumating bukas, may hanap-hanapin ako. 2 linggo nang hindi nagpapakita si Mateo. May meeting sila ng kuya niya sa ibang bansa. Pero alam niya ay ngayong linggo din ang uwi nila. Sobrang boring ng araw niya. Walang good morning sa porch. Walang poging epal sa pantry. Tahimik ang mga araw ni Karina. Pero hindi ibig sabihin ay payapa na. Sa totoo lang, mas gusto pa niyang guluhin siya ni Mateo. Araw-araw kaysa tiisin ang mga pasaring at panlalait ng mga katrabaho niya. Nakadungaw si Karina sa monitor habang nilalabanan ang antok at ang urge na batuhin ng stapler ang mga kasamahan niya na nasa kabilang cubicle. Uy, akala ko ba mayaman ang peg niyan? Bakit magkaibang sapatos ang suot niya ngayon? Vintage ba yan o basahan? Pabulong na sabi ni Trixie, pero siguradong maririnig yun ni Karina. Baka yun ang latest trend sa Paris. Paris ng palengke. Natatawang sabi ni Janelle na kinaikot ng mata niya. Pero tahimik lang si Karina, hindi dahil hindi siya marunong sumagot, kundi dahil ayaw niyang bigyan ng satisfaction ang mga ito. Tumutok siya sa monitor, kinagat ang dila para wag makapagsalita. Pero hindi niya mapigilang mapatingin sa paanan niya. Magkaiba nga ang sapatos niya. Napangisi siya habang nakatingin doon.
Walang alam ang mga ito sa sapatos na yon. Walang alam kung gaano iyon kamahal. At ngayon, parang may news report na umiikot sa buong office. Napalingon siya. Nandyan si Ronan, supervisor nila. Karina, huwag mong dali ng drama ng personal life mo sa office, ha? Hindi kami teleserye rito. Pairap na saad nito. May pangmamaliit at gaya ng dati, walang nagtatanggol sa kanya. Walang Mateo, walang Kuya Samuel, walang kakampi. Napailing si Karina. Sanayin na sana niya ang sarili niya na hindi lahat ng oras ay naroon ng dalawa para ipagtanggol siya. Habang nagkakape si Karina, tahimik siyang umupo sa dulo. Pero lumapit si Trixie at sumandal sa pader na parang kontrabida sa teen movie. Narito na naman sila para manggulo. Wala na si Sir Mateo, no? Wala na magtatanggol sa'yo. Iniwan ka na niya kasi wala naman siyang makukuha sa'yo. Ano ba naman ang kaya mong ibigay kay Sir Mateo? Akala nga namin, baka ikaw na ang susunod na CEO dahil lapit ka ng lapit kay Sir na para bang linta. Hindi ko kailangan ng titulo para magtrabaho ng maayos. Siya pa ang inakusahan na lapit ng lapit. Never nga siyang pumunta sa kumpanya ni Mateo para guluhin siya araw-araw. Pero, kailangan mo siguro ng stylist, kahit makeup, para mapansin ulit. Baka kaya kanya iniwan kasi wala kang dating. Nakangising saad ni Janelle. Mas okay nang iniwan dahil sa ayos ko. Kesa gumanda nga't masama naman ang ugali. Look at yourself. Magaganda nga kayo. Maayos ang pananamit nyo. Pero, napapansin ba kayo ni Mateo? Kung nainggit kayo dahil ako ang nilalapitan niya, puntahan niyo siya at tanungin. Pero kasi, sa pagkakakilala ko sa kanya, ayaw niya sa mga babaeng desperada at masasama ang ugali. Aba! Lumalaban ka na! Biglang humakbang si Trixie papalapit sa kanya. Mas malapit pa. At bago pa makapagsalita si Karina, tinaas na ni Trixie ang kamay nito para sampalin siya. Pero hindi kay Karina tumama ang palad nito. May humarang, isang lalaking mabilis pa sa reflex ng ninja. Sino ka? Para ipadapo yung kamay mo sa kanya. Natigilan ang lahat. Si Mateo, nakatayo sa harap ni Karina. Gwapo pa rin, disente, pero halatang pagod sa biyahe. May bitbit na pasalubong at mas lalong hindi inaasahan ng lahat dahil sa lalaking nakatayo sa gilid nila. Tahimik lang ito, naka-business attire pa. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Iba kasi talaga magalit si Samuel, kaya iniiwasan ng mga empleyado na gumawa ng bagay na ikakagalit nito. Pero sa oras na yon, hindi man lang ito nagsalita, hinayaan lang si Mateo. Anong karapatan mong saktan siya? Dahil hindi siya kasing ganda mo? O dahil hindi siya mahilig sa intriga tulad mo? Pasensya na po, sir. Tumalim ang tingin ni Samuel. Kung office issue to, at empleyado kayo ng kumpanyang to, abay dapat lang sigurong ako na mismo ang mangialam. Biglang umamo ang mukha ni Trixie. Parang nag-slow motion ang paligid. Si Janelle naman ay napalunok. Si Ronan nanigas sa kinatatayuan nito. Ang mga empleyado sa pantry, lahat ay tila nagkaroon ng sariling freeze frame. Sorry po, sir. Nagbibiruan? Slapping someone is like a joke to you? Yan ba ang tinuro ng kumpanya namin sa inyo? You're here to work, not to bully my employee. Seryoso at malamig na saad ni Samuel. Kung pwedeng magkulaps ang kisame sa hiya, baka bumagsak na sa mga naroon. Walang huminga, walang kumibo. Si Mateo, nakatayo pa rin sa harap ni Karina, tila gwardyang naka-full alert. Samantalang si Karina, nanatiling nakaupo, hawak pa rin ang mug ng kape. Pero hindi na nanginginig sa galit dahil alam niyang hindi na siya mag-isa. Tumingin si Samuel kay Ronan. Supervisor ka, di ba? Pinapahintulot ba sa opisina ang panlalait, pambubuli at pananakit? Agad na umiling ito, nangingitim ang mukha sa kaba. Hindi po, sir. Hindi po talaga. Hindi naman pala eh. Kahit ikaw na supervisor, ay nagagawa mo mang bully. Gawain ba yan ng supervisor? Nakita ko ang lahat at may CCTV sa pantry. Gusto mo ba ng meeting? Hindi na po, sir. Sorry po ulit. Submit your resignation to the HR. And you two girls. At hindi ako ang dapat niyong pagsurihan dahil hindi naman ako ang binuli niyo. Napatingin si Ronan, Trixie at Janelle kay Karina na ngayon
ay nakatayo na rin. Tahimik pa rin ito, pero hindi na siya mukhang galit. Nasa likod niya si Mateo, nasa tabi niya ang kapatid. Isang eksenang parang kinuha mula sa isang K-drama revenge episode. Karina? Biro lang naman yun, di ba? Close naman tayo eh. Kung yun ang definition mo ng pagiging close, baka dapat maghanap ka na ng bagong dictionary. Sorry na, Karina. Hindi naman namin inaakala. Pinutol ni Mateo ang dapat na sasabihin nito. Ay, hindi nyo inaakala. So hindi nyo inaakala na aabot sa point na may sasalo ng sampal nyo. Kung walang sumalo, may masasaktan kayo. At ano? Bilang isang may-ari ng kumpanyang to, ako ang nagbibigay ng desisyon. Effective immediately. Si Trixie at Janelle are fired now. Same with your supervisor. May iba pa bang nambubuli sa'yo, Miss Karina? Baling sa kanya ng kuya niya. Sir, please. Sabay na saad ng tatlo, ngunit pinutol yun ni Samuel. Lahat kayo may choice. Ginawa nyo yan. Ngayon, ako naman ang gumagawa ng tama. Isn't it unfair to your coworker na nagtatrabaho ng tama? At kayo, walang ibang ginawa kundi ang ibuli siya. Mapapalampas ko ang unang ginawa nyo. But this is too much. Hindi nyo pa kilala kung sino ang binabangga nyo. Naiiling at seryosong saad ni Samuel. Natapos din ang pangyayaring yon. Lumipas ang oras nang magtungo si Karina sa rooftop. Habang naglalakad si Karina paakyat, dala ang 2 cup ng kape. Natanaw niya si Mateo na nakasandal sa railing, nakatingin sa city skyline. Tahimik dahil gabi na din. Malamig ang simoy ng hangin, pero ang puso ni Karina parang tinanggalan ng 1 toneladang bigat. Sobrang bilis ng tibok noon na para bang gusto nang lumabas sa katawan niya. Ayoko sanang pasalamatan ka, kasi baka lumaki na naman ang ulo mo eh. Hindi ito lumingon, pero ngumiti ito. Too late. Sobrang laki na. Katulad ng feelings ko sa'yo. Napailing si Karina, pero ngumiti rin. Lumapit siya, inabot ang 1 cup. Saka ito tumingin kay Karina. Seryoso ang muka. Alam mo, halos mamatay ako sa pagkasabik sa'yo habang nasa abroad ako. Pero nung malaman ko kung paano ka tinatrato rito, mas lalo akong gustong bumalik. Akala ko tapos na ang panahon ng mga mean girls. Kung sana, mas inagahan ko pang pag-uwi, hindi na sana umabot doon. Nahuli ako. Kala ko rin eh. Pero apparently, ang dami pa rin sa corporate world. Akala kasi nila mahina ako. Pero talagang ayoko nang lumaban. Dahil ayoko madungisan ng pangalan ko at ng pamilya ko. Don't say that you came late dahil tamang-tama ang dating mo. Pero nabuli ka pa rin nila, Karina. Tahimik ka lang at hindi lumalaban. Kaya kita gusto eh. Talaga lang ha? Hindi ba dahil na-miss mo lang yung pagtataboy ko? Na-miss ko na nga yun. Pero mas na-miss ko yung babaeng nagsusungit sa akin araw-araw na akala mo laging may dalaw. Napayuko si Karina. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi sa sobrang emosyon. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa opisina, naroon ang isang lalaking hindi lang basta gwapo o mayaman, kundi marunong ding manindigan para sa kanya. Hinaplos ni Mateo ang mukha niya. Alam mo, kung hindi lang ako na-late sa flight, sana masaya tayo ngayon. Ikaw na nagsusungit sa akin, pero gusto din ng presensya ko. Ay naku Mateo, ikaw talaga? Oo, ako nga. Lagi mong bisita, tagapagtanggol, at future asawa. Kung papayag ka na. Future asawa ka agad? Hindi mo lang ba dadaanin sa magjowa? 2 weeks ka lang nawala. Feeling mo, may namiss na akong malaki? Oo, namiss mo na ako. Aminin mo na. Ramdam ko hanggang dito. Ramdam ko nga din. Gusto mo akong yakapin eh. Ngumisi sa kanya si Mateo. Tahimik na tumingin si Karina sa bituin. Isang malalim na buntong hininga. Pero alam niyang namumula ang mukha niya. Fine, aaminin ko. Gulat na tinignan siya ni Mateo. Talaga? Hinawakan ni Karina ang damit ni Mateo para hilahin ito palapit. Gusto ko nang umuwi. Hatid mo na ako? Come on, baka hinihintay na tayo nila mommy. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at hinila to. Nagrereklamo pa ito habang pababa sila. Bago siya umuwi, nakatanggap siya ng isang text mula kay Samuel. Hindi mo na kailangang maging mahina gaya ng iniisip ng iba. You can fight back, bunso, dahil malapit ka nang makilala ng lahat. Mom and Dad,
already have a decision. No need to be low profile now. Nakikita naman namin na kaya mo na. See you at dinner. Napangiti si Karina habang binabasa ang mensahe. Hawak niya ang cellphone, pero ang puso niya na kay Mateo na. Napailing siya at natawa. Pagkatapos kumain, ay nagtipon-tipon silang magpamilya. Nakaupo siya sa harap ng mga ito. Sa pagitan nila, isang envelope. Bakit parang job interview ang vibe, kuya? Bahagyang umiti ang kuya niya. Because it is, sort of. Hinawakan ng daddy niya ang kamay niya. Karina anak, gusto kong ikaw ang maging bagong head of employee development. I want someone who truly understands what it feels like to be ignored, underestimated, and bullied. Someone who knows what change look like. Because she lives through it. I know gusto mo magsimula sa ibaba, but you're the only one qualified to this area now. Mas marami kang matututunan. Malapit ko nang ipasa sa iyo ang kumpanya. You need to explore more kung gusto mong pag-aralan ng lahat. Nagulat si Karina, hindi siya agad nakasagot. Daddy, kaya ko ba yun? Ginulo ng kuya niya ang buhok niya. I saw how you handled yourself. Calm, composed, but firm. That's the kind of leader we want. I don't know if I'm ready for that kind of responsibility. You were ready the moment you stood up for yourself without stepping on others. Natahimik si Karina sa sinabi ng kuya niya. Hawak pa rin ni Karina ang envelope. Sa loob, ang opisyal na offer letter. But no pressure. Think about it. You deserve the time to decide. Tumango si Karina, pero sa loob niya, alam niya na ang sagot. Nakangiting nakatingin lang si Mateo. Habang nakangalumbaba si Karina, nasa isang restaurant sila. Niyaya kasi siya ni Mateo ng Sabadong yun. Sinalinan ni Mateo ng juice si Karina. Head of Employee Development? Aba, parang boss na talaga ang jowa ko Ay, este. Napailing siya, pero natawa naman. Hindi pa kita jowa. Pero malapit na, di ba? Ang lakas talaga ng loob mo. Lakas ng loob ko kasi. Lakas ng tiwala ko sa'yo. Sa ating dalawa, sa future. Napatingin si Karina kay Samuel. Ngumiti lang habang tahimik na umiinom ng wine. Parang sinasabi, "You're exactly where you meant to be." Lunes na at naroon na naman si Mateo at Karina sa pantry. Break kasi niya, kaya ginugulo na naman siya ni Mateo. Si Karina naka-blazer at ID na may bagong title. Tinanggap niya na ang offer ng pamilya niya. Habang nagtitimpla ng kape si Mateo kay Karina, may lumapit na bagong staff. Ma'am Karina, pwede po bang magtanong? Sige, anong kailangan mo? Okay lang po ba nang tumambay dito sa pantry kahit break time lang? Kasi po minsan kasi parang nakakabigat yung environment doon pero dito parang safe. Napangiti si Karina, tinignan niya ang paligid. Hindi lang ito pantry ngayon, ito na ang simbolo ng pagbabago. Of course, dito. Welcome ang kahit sinong gusto ng tahimik at kape. Mula sa likod ay sumilip si Mateo na ngayon ay may hawak ulit na donut. O kung gusto niyo ng ingay, nandito rin ako. Libre ang jokes, may kasamang feelings. Napailing si Karina at hinila sa tabi niya si Mateo. Mateo, please, let the girl enjoy her break. Niyaya ni Mateo si Karina sa isang date. Matagal na nitong pinlano ang date na yon, kaya talagang pinaghandaan din. Sobrang worth it nun nang makita ni Mateo ang reaksyon ni Karina. Walang katao-tao sa restaurant na yon, tanging silang dalawa lang. Yan ang nagagawa ng pera ni Mateo. Ang ambience ng lugar ay parang hiniram mula sa isang lumang pelikula. Mga kandila sa bawat mesa. Mahihinang tawanan at tunog ng gitara sa background. Hindi formal, pero hindi rin casual. Saktong we're trying to impress but pretending not to vibe. Nasa isang mesa sa gitna sina Karina at Mateo, parehong nakaayos. Si Karina na nakadress na simple pero eleganteng puti at si Mateo na naka-dark polo at denim. Medyo may wax pa ang buhok, gwapong-gwapo to sa suot. Hawak ni Mateo ang menu pero si Karina ang tinitignan. Feeling ko, mas gutom ako sa atensyon mo kaysa sa pagkain. Ay wow, kakaumpisa pa lang, banat agad. Para maaga kang makonscious, gusto ko malaman mong ang ganda mo ngayong gabi. Tigilan mo yan kumain na tayo, bago pa ako matawa ng todo.
Nagsiserve na ang waiter. Pasta kay Karina, steak kay Mateo. Pero maya-maya lang, napatingin si Karina sa kaharap dahil sinubukan ni Mateo paghiwalayin ang steak gamit ang kutsara at tinidor sa maling direksyon. Napansin ito ni Karina. Wait, bakit parang hinati mo yung steak gaya ng paghiwa ng lumpia? Akala ko pareho lang yan eh. Pareho namang may tinik. Este laman. Steak yan, hindi tilapia. Napatawa si Mateo at tinuro ang steak. Alam mo bang, ito ang tunay na third wheel ngayon? Kasi kahit ganito kasarap yan, ikaw pa rin ang ulam ng gabi ko. Napainom ng tubig si Karina. Bakit parang gusto kong ibuga tong iniinom ko? Huwag, sayang. Pang second date pa yung tubig. Maya-maya ay niyuko ni Mateo ang steak niya. Sinusubukan ko lang ang ibang klase ng hiwa ng steak. Alam mo yun, para bago naman. Pagkatapos kumain, ay inalalayan ni Mateo si Karina para maglakad-lakad sa labas. Naglakad sila sa sidewalk. Tahimik ang gabi. May mga ilaw sa paligid. Magkalapit at magkadikit halos ang mga braso nila. Pero wala pa ring holding hands. Halatang pareho silang pinipigilan ang sarili. So, successful ba ang first date ni Mr. Pogi at Miss Ganda? So far, so good. Walang bangayan na naganap at masaya lang. Tumigil sa paglalakad si Mateo. Wait lang. Bakit? May naiwan ka? Oo, naiwan ko yung tamang panahon. Ha? Yung tamang panahon para gawin to. Biglang hinilan ni Mateo ang bewang ni Karina. Marahan pero mariin. Napasubsob ng konti si Karina sa kanya at bago pa siya makatanggi o makareact ng maayos, hinalikan siya ni Mateo. Heto yung cinematic na halik na may fireworks pero hindi rin biro. Ito yung halik na may laman. Parang buong araw niyang pinigil, may pagtitimpi at sa wakas, pinalaya. Pinalibot ni Karina ang braso sa leeg ni Mateo at lalong diniin ang sarili dito. Sandaling tumigil ang mundo para sa kanila. Wala ang ingay ng sasakyan, wala ang lamig ng gabi, walang taong naglalakad. Nang maghiwalay ang kanilang labi, pareho silang natulala. Mateo? Napangiti ito, pero tila kinakabahan din. Sinapo nito ang magkabilang pisngi ni Karina at pinagdikit ang noon nila. Sorry, hindi ko na kasi kaya eh. Kung hindi ko pa ginawa, baka papanaginipan ko na lang at bangungutin ako. Hala ka, baka ma-blacklist ka sa next date. E di gawin natin loophole. Huwag mo na akong i-date, jawain mo na lang ako. Namumulang na pailing siya. Ayoko nga. Bakit ba nagmamadali ka? Ako nagmamadali? Hindi kaya. Pero pwede bang mag-pre-order ulit ng case with express delivery? Nakuha ng dumaang vendor ng balloon at cotton candy ang atensyon ni Mateo. Mabilis itong tumakbo papunta doon na kinailing ni Karina. Kuya, isang pink na cotton candy at isang pulang heart-shaped balloon. Sabay turo ni Mateo sa mga gusto nito. Mateo, ano yan? Lumapit din siya. Lumapit ito, bit-bit ang balloon at cotton candy na para bang batang nag-uwi ng medal sa ina. Gusto ko lang masigurado na hindi lang puso mo ang maswitan ko ngayong gabi. Pati sugar level mo rin. Magkakadiabetes ako sa'yo eh. At least, kung bumigay ang pancreas mo, may kasama kang pogi sa ospital. Baka ikaw ang i-confine ko, Mateo. Naupo sila sa isang park bench malapit sa restaurant. Tahimik silang pareho. Kumakain si Karina ng cotton candy. Si Mateo, nakatingin lang sa kanya. Alam mo ba, ilang beses kitang sinubukang iwasan dati. Kaya nga ako pumuntang Amerika eh. Ang lakas mo kasi makagulo sa routine ko. Eh bakit ngayon? Kasi napagtanto ko, hindi ko kailangan ng tahimik na buhay. Kailangan ko ng buhay na may saysay. At ikaw yun. Kaya ginulo ulit kita kahit hindi mo naaalala ang childhood mo. Tinakpan ni Karina ang mukha ng cotton candy. Tigil mo na, baka i-nominate kita for Best Actor in a romantic teleserye. Sumandal ito sa bench at nagkukunwaring drama king. Handa akong gampanan ng papel ng lalaking kinalimutan, pinagsungitan, pero lumaban para sa pag-ibig. Wait lang. Walang wait sa pamilyang to. Baliw ka? Ano ba? Wait pa kasi. Alam ko na yung sasabihin mo. Gusto mo rin ako, di ba? Ano ba yan? Napasubo ako? Mahinang bulong niya. Tinignan niya si Mateo.
Oo na nga lang. Tumayo si Mateo at sumigaw ng mahina. Yes, confirm! Hindi na ako sa shortlist. Nasa official roster na ako. Umupo ka nga, bago pa may tumawag ng security. Umupo naman ito habang nag-chest pump mag-isa. Pasensya na Karina ko ah. Ngayon lang ulit ako nanalo sa love life eh. Huling girlfriend ko high school pa. At nag-break lang kami dahil sa math quiz. Natalo ko kasi siya eh. Napailing si Karina sa pinagsasabi nito pero hindi niya maiwasang titigan to. Nang pauwi ay tahimik silang nakaupo. Nakaplay lang ang jazz sa radyo. Hawak ni Karina ang balon sa gilid. Parang teenager at ayaw bitawan ang bigay ng crush niya. Si Mateo, tahimik lang pero makikitang masaya to dahil kanina pa hindi maalis ang ngiti nito. Salamat sa date, Mateo. Masarap yung steak mo kahit ang dami mong arte sa paghiwa. Mas masarap kung ikaw ang kahati ko habang buhay. Kumindat ito sa kanya. Pagkatapos ay nilapit ang muka sa kanya. Yan na naman tayo eh. Puro kalande. Bakit ba? Gusto ko lang naman malaman mo na seryoso ako. Alam ko na yan. Matagal na. At gusto ko rin na malaman mo na kahit gaano ka pa kasungit sa umaga, kahit may mismatch shoes ka na sobrang mahal, kahit tulungan mo pa akong i-budget ang feelings ko, ay nandito lang ako. Natahimik si Karina. Tumingin siya dito nang nakangiti. Mateo? Tumingkayad siya at pinatakan ng halik ang labi nito. Let's date again tomorrow. Parang kinuryente si Mateo. Hindi inaasahan yon, pero sobrang kinilig din ito. Yes! Thank you Lord! Thank you Karina! Thank you so much! Nasa harap ng gate si Karina. Hawak pa rin ang balon. Si Mateo nakasandal sa kotse. Good night, Mateo. Good night Karina. Sweet dreams of me. Hinagkan ni Mateo ang noo niya. Sana, hindi ako bangungutin. Napa-finger heart si Mateo. Alam kong pasok na ako sa puso mo. Sa susunod, baka makasama na rin ako sa dreams mo. Maybe. Tumalikod na si Karina papasok ng gate, pero bago siya pumasok, sumilip ulit. Mateo? Yes? Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sa kalsada ang tingin na, wag kung saan-saan. Yes, boss. Sumaludo ito sa kanya. Ngumiti siya bago siya tuluyang pumasok. Masayang masaya si Karina habang papasok. Sinundan pa siya ng tingin ng magulang niya. Nagtatakang kung bakit ganoon na lang siya kasaya. Isang araw, dahil day off naman ni Karina, ay naisipan niyang puntahan ang kasintahan. Nagulat pa ang receptionist sa pagpasok ni Karina. Naka-casual chic siya. White blouse, high-waist jeans, low heels. Malayo ito sa Karina na magkaiba ang sapatos na suot. Nakangiti ang receptionist nang makita si Karina. Pinakita na kasi ni Mateo ang litrato sa mga ito. Ma'am Karina, doon po sa 17th floor, si Sir Mateo. Pasok po kayo. Tumango siya. Inaasahan nang nakilala siya ng mga ito. Salamat, surprise visit lang, para malaman kung nagtatrabaho talaga siya. Ay, ang sweet naman. Not sweet, just investigative. Habang papunta sa opisina ni Mateo, tinext niya ito. Busy ka? Nasa gitna ng isang meeting si Mateo. Napangisi agad pagkakita ng text. Biglang tumayo ito, kaya napatingin ang mga naroon. Meeting adjourned. May emergency. As in, emotional emergency. Sir, bakit po? May nangyari? Tanong ng isang executive. Oo, may pumasok sa building na pinakamalagang tao sa buhay ko. Baka kapag hindi ko sinalubong, mawalan ako ng promotion sa puso niya. Umalis agad si Mateo habang nag-uumpisa pa lang mag-recover sa pagkabulaga ng mga executives. Paglabas ng elevator ni Karina, biglang bumukas ang pinto ng glass meeting room. And there, he was Mateo, naka-roll up sleeves, walang blazer, at pawis pa ng konti, pero halatang excited. Nakangiti na ito na parang batang binigyan ng bagong ulam. Aba, sino tong babaeng maganda at mukhang magnanakaw ng puso ko sa office ko? Naglakad siya papalapit, kunwari seryoso. Bakit ka pawis? Saan ka nang galing? May babaeng kausap ka? Lumapit agad si Mateo, hinila ang bewang niya. Sa meeting babe, pero ngayon, ito na ang favorite kong agenda.
At bago pa makatanggi si Karina, sinail siya ng halik ni Mateo. Ito yung halik na parang ma-expiration sa paghinga. Mariin, mainit at walang pakialam kung may CCTV. Bahagyang kumalas siya, hinampas ang dibdib nito. Mateo, baka may makakita. Di makita nila. Proud akong may ganito kagandang babae na kusa akong dinadalaw ngayon. Pinapasok niya si Karina sa office nito at agad sinara ang pinto. So, anong sadya ng pinakamahalagang bisita ko? Wala lang, gusto ko lang makita kung nagtatrabaho ka ba talaga dito. Umupo ito sa tabi niya, sumandal, nagkunwaring napagod. Ay, syempre babe, ang totoo niyan. Lalo akong nagsisipag para mapalapit ako sa future ko. Future mo? Like future employee? Tumagilid si Mateo para harapin siya. Hinaplos niya ang pisngi niya. Like future wife. Natahimik si Karina. Pinamulahan siya ng muka. Pero bago pa siya makasagot, biglang pumasok si Samuel, hawak ang ilang papel. Mateo, ito na yung... Biglang napatigil si Samuel sa nakita. Ang kapatid na si Karina ay nasa couch, nakasandal kay Mateo, habang ang lalaki ay may braso sa bewang ng kapatid niya at isang kamay sa may pisngi ng kapatid. Napataas ang kilay ni Samuel. Ano to? Episode ng teleserye? Anong meron? Bakit wala akong alam? Tumayo agad si Karina, halatang kinabahan. Kuya, akala ko nasa Makati ka. Aba, sino hindi mo papadaan dito kung may investor meeting? Pero mukhang mas mahalagang investment ang pinasok mo ah. Tinaas ni Mateo ang kamay, parang sumusuko. I texted you. Sinabi ko sa'yo. Really? Akala ko kasi nagbibiro ka eh. Alam kong patay na patay ka kasi sa kapatid ko eh. Kuya naman! Ngayon, kapatid mo na ang patay na patay sa akin. Inakbayan siya ni Mateo. Inis na tinampal ni Karina ang dibdib ng nobyo. Natawa naman ang dalawang lalaki. Nagpaalam na si Karina kay Mateo ilang oras na pananatili niya doon. Napapansin din kasi niyang hindi ito nakakapag-focus hanggat naroon siya. Tumayo si Mateo mula sa desk niya at agad na nilapitan siya. Bitin ako, one day visit lang. Baka abusuhin mo ako kapag araw-araw ako nandito eh. Saka hindi ka naman nagtatrabaho, nakatitig ka lang sa akin. Hinila siya nito ulit sa bewang. Okay lang, basta araw-araw din kitang halikan bago ka umuwi. Saka, I like staring at you. Kahit maghapon babe, hindi ako magsasawa. Napatingin siya sa pinto. Hindi mo nilaki yung pinto mo, no? Dilalagyan ko ng sign, occupied, in love. Hindi na nagsalita si Karina. Yumakap siya kay Mateo. Mahigpit, yung yakap na parang ayaw pang magpaalam. Saka siya bumulong. Salamat, dahil kahit pinagtatawanan pa rin ako ng iba, ikaw yung patunay na hindi ako nakakahiyang mahalin at kasama. Pati ikaw ang patunay na may happy ending kahit na sa mga taong muntik nang mawala ng tiwala sa sarili. At muli, nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa gitna ng opisinang yon, nahanap nila ang tahimik at matatag na espasyo para sa isa't isa. Hindi kailangan ng bulaklak o mamahaling alahas. Hindi rin kailangan ng expensive date. Ang kailangan lang ay isang Mateo na handang ipaglaban si Karina. At isang Karina na sa wakas pinili ang sarili. At si Mateo. Ilang buwan ang lumipas mula sa tahimik na empleyado sa likod ng pantry hanggang sa babaeng unti-unting minamahal ng isa sa pinakakilalang CEO ng bansa. Si Karina Elise Martinez ay tahimik lang sa mga nakaraang buwan. Hindi siya sumagot sa mga chismis, hindi rin siya naglabas ng pahayag tungkol sa sapatos incident na ilang buwan pa rin pinagkukwentuhan sa bawat sulok ng opisina nila. Pero ngayong araw, iba ang araw na to. Kinausap na siya ng magulang niya tungkol dito ng nakaraang linggo. Bumuntong hininga siya nang maisip na wala na talaga siyang choice. Kailangan na ding bumalik ng Kuya Samuel niya sa kumpanya niya. Ginawa ang General Assembly Hall sa Martinez Holding. Punong-puno ang function hall, mga boss, manager, bagong empleyado, at dating mga kaopisina ni Karina na dati hindi man lang siya pinapansin. Lahat sila ay naroon upang marinig ang balita tungkol sa bagong pamunuan ng kumpanya. Nasa likod lang si Karina. Simple ang suot, white power suit at naka-pulled back hair. Ngunit sa kanyang mga paa,
naroon pa rin ang parehong sapatos na minsang pinagtawanan. Ang kakaibang disenyo nito ay hindi lang basta fashion. Sa gitna ng bulungan, lumapit sa kanya ang kanyang mga magulang. Anak, ready ka na ba? Sigurado ka na sa desisyon mo? You know that if you don't want, ayos lang sa amin ng daddy mo. We don't want to force you. Ma'am, alam ko po. Higit pa sa sigurado ako sa desisyon ko. Hinawakan ng daddy niya ang kamay niya. Handa ka na talaga. Nakikita namin yun ng mami mo. Hindi dahil ikaw ang tagapagmana, kundi dahil pinatunayan mong kaya mo, kahit hindi mo sabihin kung sino ka. Tahimik lang na tumango si Karina. Sa loob-loob niya, hindi ito tungkol sa pagmamayabang, hindi rin ito tungkol sa kagustuhan niyang ipakita sa mga bully kung sino siya. Ito ay ang araw kung kailan pipiliin niya na ang sarili ng buong buo. Walang pag-aalinlangan. Pumunta sa gitna ang mga magulang niya kasama ang kuya niya. Sobrang kaba ni Karina, pero inaamin din niyang masaya siya. Magandang umaga po sa lahat. Baka nagtataka kayo kung bakit napaaga to. Dahil yun, ay dahil gusto na namin ng asawa ko na magpahinga at ibuhos ang oras sa isa't isa. Alam din naman ng lahat na hindi pwede si Samuel ang humawak nitong kumpanya dahil masyado na nga daw itong stress sa kumpanyang to. Kaya sa araw na to, pinapakilala natin ang bagong CEO ng Martinez Holdings, isang leader na may malasakit, integridad at dedikasyon na kahit hindi siya nakaupo sa pinakamataas na posisyon, pinatunayan niyang may puso siyang tunay na Martinez. Naghihintayan ang lahat ng pangalan. Sino kaya? Yun kayang bunsong anak nila na hindi pa nakikilala ng lahat. Please welcome the new CEO of Martinez Holdings, ang nag-iisang prinsesa ng Martinez, Karina Elise Martinez. Nagulat ang lahat nang tumayo si Karina mula sa likuran nila. Nakasunod ang mga mata ng mga ito nang maglakad siya papunta sa harap. Hindi nila inaasahan na si Karina Elise Martinez ay siya palang tunay na tagapagmana ng kumpanya. Ang dating kinukutya, ang babae sa mismatch na sapatos, ay ngayon ay naglalakad paakyat ng stage. Taas noo, kahit seryoso ang muka, ay may ngiting walang bahid ng yabang at labi. Nagpatugtog ng soft instrumental habang LED screen sa likod ay nagpe-play ng isang short video presentation. This pair of shoes is a limited edition. Ang isa ay prototype ng isang kilalang fashion designer na pinangalanan mismo sa kanya, Elise 001. And the other pair of shoes is a limited edition ng isang Italian luxury brand Golden Goose na pinalamutian ng Swarovski crystals. Pareho ay may presyong higit sa 1 milyong piso bawat isa at sinadyang pagsuotin ang magkaibang pares bilang bahagi ng art piece na tinatawag na balance, isang simbolo ng pagkakaiba ng mundo ng mayaman at simpleng buhay. Balance reminds us that true value doesn't lie in uniformity but in contrast. Wealth and modesty, old and new, chows and order. They coexist. Just as the shoes differ in appearance but walk in step, so too do the worlds of privilege and humility intersect in life. It is not in matching that we find harmony, but in the grace of differences walking together. Natahimik ang buong assembly. Wala nang nagbubulungan, wala nang tumatawa, tanging buntong hininga, panlalaki ng mata at ilang tikong bibig ang maririnig. Pero mas nagulat si Karina nang makita sa likuran si Trixie at Janelle na halos lumuwa ang mata. Hindi alam ni Karina kung bakit naroon ang mga ito, hanggang sa napatingin siya sa Kuya Samuel niyang nakangisi. Tumayo si Karina sa podium, tinanggal ang mic sa stand at hinawakan ito ng maayos. Good morning, everyone. Sandali siyang natahimik. Before I continue, gusto ko lang sanang pasalamatan ang mga taong naniwala na makakaya ko. To my parents, to my kuya, and Mateo, thank you for everything. Thank you for believing me. Nagsimula ako sa pagiging low profile dito sa kumpanya dahil gusto kong matutunan o pag-aralan ang trabaho ng lahat. Before I accepted the position of a CEO, gusto kong maranasan ang trabaho sa baba. Sabi ko kasi sa sarili ko, hindi ko tatanggapin ang posisyong to hanggat wala akong alam sa pamamalakad nito.
I don't want to disappoint my family. That's why I did everything to be deserving at para pagkatiwalaan yung lahat. Napangiti si Karina. Mahirap nga talaga, pero sinisigurado ko na hindi ko kayo bibiguin. Sana pagkatiwalaan niyo ko. Thank you so much. Bago ibigay ang mic sa daddy niya, ay bahagyang yumuko siya sa mga ito sa kangumiti. Tahimik pa rin ang audience, may ilan na nahihiyang nakayuko. Tumayo ang mga board members at nagpalakpakan. Ilang empleyado ang napaiyak, may iba naman na pinipilit ngumiti. Kahit halata sa kanila ang hiya, sila itong hinuhusgahan at pinagtatawanan siya. Pagkababa ni Karina sa stage, biglang lumapit si Mateo, bitbit ang isang malaking bouquet ng pulang rosas. Tahimik lang siyang nakatingin, hindi kailangan ng script, hindi kailangan ng punchline. Ang CEO ng TechCore Solutions, Mateo de la Cruz, ay tahimik na inaabot ang mga bulaklak. Tumingin kay Karina na parabang siya lang ang tao sa buong bulwagang iyon. Huwag mo ko masyadong titigan, babe. Kinikilig ako. Mahina ang boses nito, pero malinaw sa pandinig ni Karina. Napangiti si Karina, pero may luha sa gilid ng mata. Tinalon niya si Mateo na agad naman siyang sinalo. Niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you, babe. First time mo yata akong tinawag niya na. Paparty ako mamaya sa bahay. Punta ka. Ikaw ang dessert ko. Ang manyak mo? Patay na patay ka talaga sa akin. Tinampal niya ang likuran nito at bahagyang hinalikan si Mateo sa leeg. Simula nang binigyan mo ako ng donut noong high school, patay na ako. But now, I'm giving you the world, babe. Bahagyang lumayo si Mateo. Napakunot ang noo ni Karina nang may kinakapa ito sa bulsa. Bagaman unti-unting napakunot din ang noo nito nang walang makapa. Nasaan na yun? Bulong nito na natataranta na. Hanggang sa tumakbo si Samuel palapit sa kanila, bahagyang sinapok si Mateo. Baliw ka, pinahawak mo kanina sa akin, hindi mo kinuha. May binigay itong pulang kahon kay Mateo na kinatigil ni Karina. Napanganga ang mga empleyado, napasinghap ang iba, ilang staff ang nahulog ang panga, ang iba nagpipigil ng hiyaw. Wait, sila? Sila talaga? Magpapropose si Sir Mateo? Naiiyak ako, ano ba yan? Kinikilig ako. Dahan-dahan na lumuhod si Mateo sa harap ni Karina. Napatakip siya ng bibig. I know, mabilis to. Pero hindi ko na kayang patagalin pa to. Babe, I waited and chased you for so long. Sa sobrang ganda mo, natatakot ako na baka may gumayuma sa'yo at iwan ako. Hiningi ko na kina tito at tita ang kamay mo. Umuo na sila. Kaya oo mo na lang ang gusto ko. Alam ko naman na magpapakasal ka sa akin eh. Kasi patay na patay ka na sa akin eh. Pero gusto ko pa rin malaman ang sagot mo. Humugot ng malalim na hininga si Mateo at malambing siyang tinitigan. Karina Elise Martinez. Babe, will you marry me? Say yes, please. Umiiyak na tumawa si Karina. Naghahalo-halo na ang nararamdaman niya. Pero lamang ang sayang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Sumingot siya at lumuhod rin sa harap ni Mateo. Natawa ang magulang at kuya niya pero hindi niya napinansin. Yes, babe. Magpapakasal ako sa'yo. Naiyak din si Mateo na kinatawa ni Karina. Thank you, babe. I love you. Sobrang mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mateo. Thank you for not giving up on me. Nagpalakpakan ng lahat. Matapos ang drama, ay tumakbo si Karina palapit sa magulang niya para yumakap. Ginulo ng Kuya Samuel niya ang buhok niya at bahagyang kinis siya doon. Malupit ka, bunso. Hindi ka lang swerte. Naglakad ka pabalik nang may corona. Of course. Reyna ako ni Mateo eh. Reyna ng puso niya. Nakuha mo ng titulong niya noon pa. Mabuti na lang at pumayag ka. Stress na kasi ako sa panggugulo niya araw-araw eh. Congratulations, little sis. Niyakap niya ang kuya niya at nagpasalamat dito. Lumipas ang taon nang ikasal sila ni Mateo at Karina. Iyon ay ang isa sa pinakamahal at malaking kasal na naganap sa Pilipinas. Akala ni Karina, yun na ang pinakamasaya sa buhay nilang mag-asawa. Ngunit hindi pala. Dahil sa araw na yun, ay yun ang mas masaya sa kanila. Nasa isang pribadong ospital sila. Tahimik ang silid. Amoy disinfectant at baby powder ang nasa sulok ng kwartong yon. Nasa kama si Karina, maputla,
pero glowing habang karga ang kanilang bagong silang na sanggol. Sa tabi niya ay si Mateo, naka-scrub suit, pero nakangiti na parang bata. Excited, amazed, at tila hindi makapaniwala habang nakatingin sa anak nila. Tahimik lang silang dalawa habang pinagmamasdan ang natutulog na sanggol sa mga bisig ni Karina. Grabe, ang gwapo niya, babe. Siyempre, combo ng magaganda at gwapong jeans natin. Pero, masawig mo siya. Talaga ba? Ako pa rin ang masawig? Parang kopya-kopya ka nga eh. Natatawang hinaplos ni Mateo ang mukha ng asawa. Kung boses ang basehan, sure ako sa'yo siya nagmana. Ang lambing. Kanina pa ako kinikilig sa iyak niya eh. Baliw ka talaga. Umupo sa tabi ng kama si Mateo, sabay hawak sa kamay ni Karina. Pero seryoso babe, thank you. Salamat kasi pinili mo ako makasama sa buhay mo. Kahit ang kulit ko, kahit ang dami kong kalokohan. Naging totoo ang buhay ko nung pinaksalan mo ko. Tapos ngayon, may anak na tayo. Wala rin naman akong pinagsisisihan. Masarap pala yung pakiramdam na buo ka, na may taong hindi ka lang basta minahal ka, pero pinaglaban at hinintay ka. At aalagaan kita. Habang buhay, promise ko yan. Talaga? Kahit na tumaba ako? Lalo na, mas magandang yakapin araw-araw. Emosyonal na napangiti si Karina. Grabe ka, naiiyak ako sa'yo. Cheesy mo na, babe. Cheesy pero totoo. Sa araw na to, kompleto na ako, Karina. Meron akong asawa, best friend, at anak na mini-me. Wala na akong mahihiling pa. Ang drama mo? Pero same, kayo na ang tahanan ko, Mateo. Sabay silang napatingin sa anak nila. Nag-inat ito sa bisig ni Karina at napangiti silang dalawa. Anong gusto mong itawag sa kanya? Baby Love? Mini CEO? Baby M? Gusto ko, tawagin siyang Liam. Simple lang, pero matatag. Katulad ng gusto nating buhay niya. Hinalikan ni Mateo ang noo niya. Saka siya tumango sa kanya. Then, Liam it is. Baby Liam, welcome to the world. Ready ka na bang pasubugin ng puso namin araw-araw? Natawa si Karina habang pinagdikit ang noo nila ni Mateo. Mateo, I love you. I love you more. Sobrang mahal ko kayo ng anak natin. Naghalikan silang dalawa. Hindi matagal, hindi sobra. Sapat lang para sabihin, ito ang simula ng habang buhay nila. Tahimik, totoo, at puno ng pagmamahal. Don't judge people based on what they wear or how they look. Si Karina, dahil sa kakaibang sapatos at simpleng pananamit, ay hinusgahan ka agad. Hindi nila alam na mas mataas pa ang narating niya kaysa sa kanilang lahat. It's a reminder that humility is power, and appearances don't define a person's worth. Also, Karina showed strength not by defending herself with words, but by staying consistent, working hard, and letting her truth speak for itself. Hindi niya sinabayan ang pangungutya o gumanti ng yabang. Hinayaan niyang makita ng iba ang totoo sa tamang panahon. Ang kwento ni Karina at Mateo ay isang paalala na hindi importante kung saan ka nanggaling o gaanong karaming sapatos ang meron ka. Ang tunay na mahalaga ay kung paano ka naglalakad sa landas ng buhay. Buo ang loob, totoo sa sarili, at marunong magmahal nang walang iniintinding mata ng iba. At dyan po nagtatapos ang kwento sa araw na to. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Siren. 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 Siren.